nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nilang isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa ustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Yes! Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo, we are one! Hindi na makatao. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, Grabe ba? dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. Hindi na kami So, makakain. 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. O, ilan na lang yon? 4, 20 na lang. O, sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila eh. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila. Marami pong nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ka ikaw ay public official at may desisyon ka at question ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos kong nakawin ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Walang sa katotohanan. Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayo mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito, wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na?